Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 961, ang langit ay ang kubrekama, ang tubig ay ang kama. Nang makitang may epekto ang kanyang mga salita, lihim na ipinagmamalaki ni Jingzi. Kaya nagpatuloy siya, kung ito ay ang kwento ng unggoy o ang kwento ng Red Mansion, lahat sila ay pareho, ngunit ang kwento ng unggoy ay medyo mas madaling kumilos. Sa oras na ito, may nagtanong, President Jing, paano naman ang kwento ng unggoy? Magagawa pa rin natin ang kwento ng Red Mansion in the future, di ba? President Jing, hindi naman sa hindi natin kayang gawin ang kwento ng unggoy, mas gusto lang natin ang kwento ng pulang gusali kaysa sa kwento ng unggoy, kaya lahat tayo gustong gawin ito. Kahapon, naglalaro kami ng unggoy. Akala namin hindi kami papayagang tumugtog ng story ng Red Mansions, kaya hindi namin matanggap. Kung kaya nating gampanan ang kwento ng Red Mansions in the future, okay lang na gampanan muna natin ang kwento ng mga unggoy. Matapos pakinggan ang sinabi ni Jingzi, ang mga babaeng ito ay nagsimula siyang magdaldalan muli, at ang pangkalahatang ideya ay ipaliwanag kay Jingzi kung bakit hindi sila nakipagtulungan sa gawain. Sinenyasan sila ni Jingzi na tumahimik at sinabi sa malalim na boses, ang kwento ng mga pulang mansyon ay kailangang isadula, ngunit hindi lahat sa inyo ay magagawa ito. Bakit? Ang bawat babaeng Golan ay may kanya-kanyang espesyal na karanasan, at sa kwento ng mga pulang mansyon, ang mga babaeng karakter ay mayroon ding iba't ibang estilo. Maaari silang sumasalamin sa kanila at magkaroon ng kanilang mga paboritong karakter. Nung nabalitaan ko na baka may hindi makakapag-perform, natural akong kinakabahan. Hindi naiinip si Jingzi at nagpatuloy, pagkatapos pakinggan ang dalawang kwento, dapat mong masabi na ang kwento ng Red Mansions ay mas mahirap na kumilos, dahil ang bawat karakter dito ay may mayaman na emosyonal na mga linya, at ang iba't ibang mga magkasalungat na eksena ay mas mahirap ding hawakan. Nakinig naman ang mga babae at agad na tumanggo. Sa kwento ng unggoy, basta ang mga linya ang sasabihin, ang iba ay aksyon at pagganap lang. Pero iba ang kwento ng Red Mansions. Kailangan itong magbigay ng emosyon sa mga karakter, at kailangan din ito ng mga kasanayan sa pag-arte. Kaya kung gusto nating gampanan ng maayos ang The Story of Red Mansions, kailangan natin ng mas maraming professional actors. Kung hindi sila kaya, natural na hindi sila makakapag-artista. Ang aking kakayahan ay mabuti. Magaling din ang kakayahan ko. President Jing, dapat hayaan mo akong gumanap ng papel. Hiniling ni Jingzi sa kanila na tumahimik na may ngiti, kung sino sa inyo ang magaling na aktor at sino ang masamang artista, hindi ko masabi ngayon, kaya hahayaan ko muna kayong lahat na makilahok sa kwento ng unggoy, at pagkatapos ay sino ang makakakuha nito. Malalaman mo sa isang sulyap kung sino ang may mahusay na kakayahan sa pag-arte at kung sino ang may mahinang kasanayan sa pag-arte. Ang mga may mahusay na kasanayan sa pag-arte ay natural na magpapatuloy sa pakikilahok sa kwento ng Red Mansion, at ang mga may mahinang kasanayan sa pag-arte ay kailangang alisin. Siyempre, kung ang kakayahan ng lahat sa pag-arte ay makapasa sa pagsusulit. Kung gayon, lahat sila ay makakasali sa The Story of Red Mansions. Well, sa circle namin, may professional term for acting in this kind of drama, which is called auditioning. Sabi ni Jingzi. Sa pagtatapos, lahat ng kababaihan ay naikuyom ang kanilang mga kamao. Puno na sila ng lakas, at handa silang lahat na isadula ang kwento ng unggoy at ipakita ang kanilang pinaka-perpektong mga sarili, upang makakuha ng mga tiket para makilahok sa kwento ng Red Mansion. Nang makitang mukhang nag-isip ang lahat, sinadya ni Jingzi na sinabi, nga pala, narinig ko lang na sinabi ni Editor Chen na ang ilan sa inyo ay tila hindi mahilig maglaro ng mga kwentong unggoy. Napaka-open-minded ko rin. Pipilitin ko ang sinuman na gawin ang isang bagay na hindi nila gusto. Kung ayaw mong kumilos, sabihin mo lang sa akin at aayusin ko ang ibang tao na kumilos. Payag akong gawin ito. Masyadong. Iniisip ko pa rin yung plot nung bumalik ako kagabi. May mga nagsabi na mukha daw akong vixen, siguradong magampanan ko ang role na A. Vixen this time. Ako rin. Hinayaan ako ng aking ama na gumanap sa papel ng isang itim na oso nang pumunta siya sa mga bundok. Tama yan. Nang makita ang sigasig ng lahat, si Chen Jianan at iba pang kawani ng pahayagan ay nagbigay ng thumbs up kay Jingzi, na taos-pusong humahanga sa kanya. Oo naman, walang hindi kayang lutisin ni Pangulong Jing. Binigyan ni Jingzi si Chen Jianan ng ilang salita, hinihiling sa kanya na bantayan ang lahat at mag-overtime. Dapat nilang ayusin ang eksena ng mga unggoy na nagdudulot ng kaguluhan sa Dragon Palace ngayon. Gagampanan namin ang eksenang ito bukas kapag nagbukas ito. Ito ay tiyak na magiging kapanapanabik. Magprito. Nakilos na ni Jingzi ang sigasig ng mga babaeng ito. Kung hindi na naman maganda ang performance, hindi mahihiyang makita siya ni Chen Jianan, kaya agad siyang naglabas ng military order para masiguradong maganda ang performance. Pagkatapos, muling gumala si Jingzi sa restaurant, hindi nakakalimutang magpadala ng mga tao para i-promote ang kanilang grand opening event. Dahil ito ang unang araw ng negosyo, nagpasya si Jingzi na kumuha ng 100 kilo ng mga espiritu mula sa gawaan ng alak at ilagay ang mga ito sa Wenxiangju ng libre.
Ang mga bisita sa bawat mesa ay maaaring makakuha ng hanggang 2 kilo ng spirits ng libre, sa first come, first serve basis. Iyon lang, para sa kalidad ng mga espiritu, makakakuha ka ng 10 para sa bawat pekeng isa. Sa sandaling lumabas ang balita, ang lungsod ay umalangaw-ngaw. Dahil sa kakulangan ng impormasyon sa Roshow City, hindi alam ng mga tao sa lungsod na ang mga espiritu ay naging karaniwang pagkain sa Jinju, at naisip nila na ang mga espiritu ay mga pagpupugay na maaari lamang matamasa ng maharlikang pamilya. Kaya karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala kapag narinig nila na ang mga taong kumakain sa Wenxiangju ay maaaring uminom ng matapang na alak, ngunit plano rin nilang pumunta sa Wenxiangju bukas ng umaga upang makakuha ng upuan. Umaasa talaga sila na peke ang espiritu ni Wenxiangju. Gayunpaman, ang mga espiritu ay hindi nagkakahalaga ng pera. Kung susubukan nila ang isa pang pekeng isa at magbabayad sila ng 10 para sa bawat isa, hindi ba't kikita lang sila ngunit hindi malulugi? Maraming tao ang may ganitong ideya. Ang lahat ay palihim na naghahanda at naghihintay na lamang na magbukas ang Wenxiangju. Dahil ang Joxian Building ay isang pinagsamang gusali na may 3 palapag, bukod pa sa Wenxiangju, napansin din ng mga taga-Roshow ang tindahan ng alak at opisina ng pahayagan sa tabi nito. Hindi sila pamilyar sa tindahan ng alak, at hindi rin sila interesado tungkol dito. Ngunit hindi pa nila narinig ang The Newspaper noon, at hindi nila alam kung ano ang ginawa nito. Nabalitaan na lamang nila na ang binata na kilala bilang Presidente Jing ang pinakamataas na pinuno ng pahayagan. Iyon ang ikalawang baitang. Kaya naman, kumpara sa alak, gusto talaga nilang makita kung ano ang ginagawa ng pahayagan na ito, lalo na't ang posisyong inookupahan ng pahayagan ay ang orihinal na kawit. Nasa dyaryo pa ba ang mga babaeng iyon? Bao. Siya. Babaeng Golan. Sa sandaling ang dalawang salitang lobo ay nauugnay sa babaeng Golan, ang mga larawan na iniisip ng mga lalaki ay nagiging kakaiba. Hindi kaya ang opisina ng pahayagan ng Dawn na ito ay talagang isang mas malaki at mas kapana-panabik na Golan? Hindi ba bastard si President Jing? Opisyal na. Grabe. Sa makatuwid, sa isang hapon lamang, ang mga pangalan ng Wenxiangju at The Newspaper ay inihayag. Ang sigasig ng mga tao sa Roshow ay napakataas, at lahat sila ay naghihintay para bukas ng umaga. Tuwang-tuwa rin ang mga lalaki sa gusali at hindi naglakas loob na mag-relax kahit sandali. Lahat sila ay gumagawa ng mesensinang paghahanda. Nang makitang ang lahat sa gusali ay nasa tamang landas at naghihintay na lamang ng bukas, nagpahinga si Jing simula sa kanyang abalang trabaho at muling dinala si Zhang Xiaoyu sa Waxian Pavilion. Sa pagkukunwari ng pag-inom ng hot spring para makapagpahinga, isinama niya sina Muqing at Master Wang Yingqiu. Ang mga disipulo ay sumugod sa natural na mainit na bukal sa likod ng bundok ng Waxian Pavilion. Nang gabing iyon, kasama ang langit bilang kubrekama at ang tubig bilang higaan, sina Jing Zi, Zhang Xiaoyu, Muqing Ren, at Wang Yingqiu, ang kanilang mga amo at disipulo, ay tumakbo sa karagatan ng kagalakan ng hindi nagpapahinga. Kabanata 962 Magandang pagbubukas ng negosyo. Sa madaling araw kinabukasan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa labas ng pangunahing gusali ng Wenxiangju sa 3 palapag sa loob at labas. Ang mga taong ito ay regular na patron ng Joxian Tower noon at pamilyar sa sukat ng Joxian Tower, kaya alam nila na ang bagong bukas na Wenxiangju ay kayang tumanggap ng higit sa 50 mesa ng mga bisita ng sabay-sabay. Ano ang konsepto? Sinasabi ni Wenxiangju na namimigay sila ng 100 kilo ng spirits, na may maksimum na limitasyon na 2 kilo bawat mesa. Sa makatuwid, 50 mesa lamang ng mga bisita ang kailangan bago ibigay ang mga libreng espiritu. Kaya naman, kung huli kang dumating, hindi ka makakapila para sa mga libreng espiritu. Nang makitang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng pinto, walang alinlangang tuwang-tuwa ang lahat sa gusali. Iminungkahi ni Chen Jianan kay Jing Zi kung dapat siyang lumabas at mag-issue ng ilang tiket sa mga taong ito at hayaan silang ayusin ang kanilang order. Umiling si Jing Zi at tumanggi. Karamihan sa mga taong ito ay pumunta dito para sa libreng alak. Kung pumila sila ngayon at lampas sa 50 tao, at makitang wala na ang kanilang pag-asa na makakuha ng libreng alak, higit sa kalahati sa kanila ay pipiliin na umalis ng maaga. Sino ang magbabasa ng kwento ng unggoy na ini-rehearse ng pahayagan? Kung hindi sila papayagang pumila ngayon, kahit ang pinakahuling mga ito ay mararamdaman na maaari silang magsisiksikan sa harap. Hanggat naghihintay sila hanggang sa magbukas ang opisina ng pahayagan at magsimula ang dula, sa optimistikong pananaw ni Jing Zi sa kwento ng unggoy, hindi na siya matatakot na muling tumakas ang mga taong ito. Pero presidente, ang mga taong ito ay matagal nang naghihintay sa pila. Paano kung ang mga taong hindi makapila ay magkagulo? Problema. Ngumisi si Jing Zi at itinuro ang labas, naglakas loob ba sila? Napakaaga pala ni Yuli, pinamunuan niya ang daan-daang opisyal at sundalo sa pintuan ng opisina ng pahayagan at pumila upang mapanatili ang kaayusan. Nang makita ito ni Chen Jianan, hindi na siya nagsalita at pumunta sa opisina ng pahayagan, handang pasayahin ng mga hookup girls at panuurin silang magtanghal mamaya. Lampas kalahating oras na, at maliwanag na sumisikat ang araw. Dumating din sina Muqing at Wang Yingqiu. Dahil napakaraming tao, hindi sila masyadong makalapit kay Jing Zi.
Matapos tumango, sumunod silang dalawa kay Jingzi. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng Wenxiang residence, at si Jingzi ay lumabas na magkahawak kamay kasama si Zhang Xiaoyu. Sa ilalim ng proteksyon ng mga opisyal at sundalo, isang espasyo ang nabakant sa labas ng pinto ng Wenxiang residence, at nakatayo doon sina Jingzi at Zhang Xiaoyu. Ngayon, anyayahan natin ang host ng opening ceremony na ito, si Chen Jianan, ang editor-in-chief ng The Newspaper, na magbigay sa atin ng talumpati. Isang miyembro ng pahayagan ang lumabas at sumigaw, at kakaunti lamang ang mga palakpakan mula sa karamihan, at lahat sila ay naaamoy ang bango. Kinuha ito ng mga lalaki na pinaghalo sa karamihan. Sa oras na ito, nag-walk out si Chen Jianan. Maligayang pagdating sa lahat ng mga taga Roshao City na dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng aming Roshao branch ng The Newspaper, pati na rin sa Roshao branch ng Wenxiangju at Zhangja Winery. Sa ngalan ng lahat ng miyembro ng The Newspaper, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng dumalo. At isang mainit na pagtanggap. Ba-bang-bang. Sa pagkakataong ito, halatang mas marami ang pumapalakpak, dahil may nagsabing, kung sino ang mas maraming pumalakpak ay papakawalan muna. Kaya nagmadali ang lahat para kumuha ng litrato. Tumayo ka. Si Chen Jianan ay lubos na nasiyahan, bahagyang tumango, at nagpatuloy, malamang na narinig ng lahat na ang aming The Newspaper Office, Wenxiangju at Zhangja Winery ay pinagsama sa ikatlong palapag at nabibilang sa parehong kumpanya. Ang mga spirit na ginawa ng Zhangja Winery ay gaganapin sa It is Sold in Wenxiangju and opens today. Para mabigyan ng reward ang bawat 5 kilo ng mga customer na papasok sa mesa ng bago at lumang mga customer. Ng mga espiritu bilang isang regalo. Bang bang bang. Matagal na itong hinihintay ng lahat. Matapos marinig ito, muling nagpalakpakan. Huwag kayong mabalisa, lahat. Ang aming pinakakapana-panabik na palabas ngayon ay talagang sa The Newspaper Office sa tabi ng pinto. Ang opisina ng pahayagan ay maingat na nag-ensayo ng isang malaking dula para sa lahat. Ang mga aktor na kasali sa rehearsal ay ang lahat ng mga batang babae na dating nagtatrabaho sa Joxian Tower. Bang bang bang. Nang marinig nila ito, walang interesado dahil wala pa silang nakitang malaking drama. Gayunpaman, pagkatapos marinig na ang mga hookup na babae ay nag-eensayo ng dula, ang lahat ay agad na naging masigla. Ito ay naaayon sa kanilang mga naunang hula. Hindi kaya nagpe-perform talaga sila ng kakaibang play. Well, kailangan kong tingnang mabuti. Nang makita na ang lahat ay sobrang masigasig at hindi na makapaghintay, ngumiti si Chen Jianan at sinabing, dahil ang lahat ay hindi makapaghintay, hindi ako mag-aaksaya ng oras. Dadalo sa seremonya ng pagbubukas ngayon ay ang The Newspaper Jingshi Chief, Gobernador Yu, Pavilion Master mo. Ipinakilala ni Chen Jianan ang mahahalagang bisitang dumalo ngayon. Nang malapit na siyang matapos, umubo si Jingzi ng 2 beses at nagpaalala, huwag kalimutan, may isa pang tao na hindi ko pa nakikilala. At, natigilan sandali si Chen Jianan, tumangala, at nagkataong nakita niya si Haring Yu nakakapasok lang mula sa labas at ibinaba ang ulo para lumabas. Agad siyang nagising at nagpakilala, nariyan din ang kanyang Royal Highness King Yu. Ang mga salitang ito sa sandaling ito ay lumabas, lahat ay tumingin sa ibabaw na may isang swish na tunog. Bagamat ang seremonya ng pagbubukas ngayon ay dinaluhan ng gobernador ng Roshao at ng Panginoon ng Waxian Pavilion, na mataas ang pamantayan, ang pinakamarangal na tao sa lungsod ng Roshao ay walang iba kundi si Haring Yu. Kung nawawala si King Yu sa seremonya ng pagbubukas, palaging magiging mas mababa ang marka ng tindahan sa Roshao, at maaasahan ang hinaharap nito. Dapat mong malaman na noong binuksan sina Zhou Jiabufang, Zhokshanlo at Kuja Baswang, sa oras na iyon, nakilahok din si Haring Yu. At ang tatlong tindahang ito ay unti-unting naging mga nangungunang mga ngalakal sa Roshao City. Syempre, ang Joxian Tower ay pag-aari ko. Kaya ngayon lang nila hindi nakita si Haring Yu, at lahat ay lihim pa ring nanghuhula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, darating si Haring Yu, at agad silang tumayo sa magkabilang gilid para bigyan siya ng paraan. Sa oras na ito, nagmumura na si Haring Yu sa kanyang puso. Kahapon ay nangako siya kay Jingzi na dadalo sa seremonya ng pagbubukas. Syempre, kung hindi siya pinagbantaan ni Jingzi, hindi siya pupunta para tulungan siyang iligtas ang mukha. Gayunpaman, kahit pumayag siya, hindi siya nakaramdam ng saya, kaya naisip na lang niya na naiinis si Jingzi. Kahapon, hiniling ni Jingzi kay Chen Jianan na ipaalam kay King Yu na ang seremonya ng pagbubukas ay gaganapin sa kalagitnaan ng oras ng Chen, dahil sa panahong ito, maging housewarming man, kasal o pagbubukas ng negosyo, parehong mahalaga ang zodiac at ang mapalad na araw. Tulad ng para sa pagbubukas ngayon, si Chen Jianan ay espesyal na nakahanap ng isang tao upang kalkulahin ito, at ang oras ay natural na nakalkula. Kusa namang dumating si Haring Yu ng huli. Sa totoo lang, ayaw niyang magbukas sila sa nakaplanong oras. Malaki ang tiwala ni Haring Yu dahil alam niyang siya ang pinakamahalagang tao ngayon. Kung dadalo lamang siya sa seremonya ng pagbubukas ngayon ay mabubuksan ang The Newspaper Company sa Ruda State Road on without incident, kaya kinailangan nilang maghintay para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jingzi ay kikilos ng hindi kinaugalian at direktang magsisimula ng hindi siya hinihintay.
Si Haring Yu, na lumakad na sa karamihan, ay nakita na si Chen Jianan ay tapos nang magpakilala ng hindi man lang binabanggit ang kanyang sarili. Sa sobrang galit niya ay tumalikod na siya at gusto nang umalis, ngunit bago siya makalabas ay pinigilan siya ni Jingzi. Nagsisisi si King Yu. Mas mabuting magdesisyon ka ng maaga at umalis ka agad kapag nakita mong nagsisimula na sila. Ngayon hindi ako makaalis kahit gusto ko. Kaya, lumingon na lang ako at nakangiting sabihin, I wish na happy opening ng The Newspaper Office. Kabanata 963 si Haring Yu ay namamatay. Nahuli na si King Yu. Nakangiting sabi ni Jingzi, pero hindi mahalaga. Hindi pa tapos ang ating opening ceremony, at dumating lang si Haring Yu para tapusin ito. Tangtang Yuwang, kailan ka dumalo sa seremonya ng pagbubukas, hindi ba ikaw ang palaging matimbang sa unahan ng pila? Ang wakas ay natapos na. At sa harap ng napakaraming tao, napangiti lang si Haring Yu. Nang makita ang namumuong anyo ni Haring Yu, ngini siya ni Jingzi ang kanyang puso. Kahapon ng hapon, hiniling niya kay Chen Jianan na pumunta sa mansyon ni Prince Yu, at partikular na sinabi sa kanya na ang oras ng pagbubukas ngayon ay kalahating lampas ng Chenxi. Bilang resulta, sadyang pinahirapan ni Haring Yu si Chen Jianan, na sinasabi na ang kalahati ng Chenxi ay masyadong maaga para bumangon at iba pa. Sa totoo lang, ayaw lang niyang sumunod sila sa pagpili. Nakaschedule itong magbukas sa mapalad na oras, naiinis lang sa kanila. Dahil masyadong mababa ang status ni Chen Jianan, natural na wala siyang lakas ng loob na magsabi ng anuman, kaya't tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Ngunit hindi sanay si Jingzi sa mga problema ni Haring Yu. Masyado pang maaga para sa'yo. Huli ka na ba? Saka hindi na kita hihintayin, kaya hahayaan kitang tapusin at tingnan kung sino ang mapapahiya nun. Oo naman, dumating si Haring Yu sa huling posibleng sandali, at siya lang ang pinagtatawanan. Nakangiting tumanggaw si Haring Yu, at pagkatapos ay nagsalita si Jingzi ng ilang napaka-cliché na salita. Sina Jingzi, Mu Qingren, Haring Yu at Yu Li ay humila ng lubod na nakakonekta sa pulang telang nakatikip sa plate. Pagkatapos sa isang malakas na paghila, ang mga plate ng The Newspaper, Wen Xiangju at Zhang Jiawinery ay lumitaw sa harap ng lahat. Lalo na ang sulat kamay sa plaka na ito ay makapangyarihan, maayos at maganda, na pumukaw sa paghanga ng lahat. Pagkatapos ang mga kilalang panauhin na dumalo sa seremonya ng pagbubukas ay nagsimulang magbigay ng mga regalo, karamihan sa mga congratulatory couplets at plaques. Matapos makapaghatid ang lahat, tumingin ang lahat kay Haring Yu. Si Haring Yu ang huling darating. Ngayon ang iba ay tapos nang magpadala ng mga regalo. Kung hindi na siya magpadala ng mga regalo, magiging isang sampal iyon sa mukha ni Jingzi. Obvious naman na ayaw niyang bigyan siya ng kahit anong mukha. Sa oras na ito, sinampal ni Haring Yu ang kanyang noo at nagkunwari. Para sabihin, tingnan mo ang alaala ko. Naghanda ako ng regalo para kay Pangulong Jing, ngunit nagmamadali ako at nakalimutan ko iyon. Nahihiya talaga ako. Mukha siyang nahihiya, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mukhang labis na ipinagmamalaki, dahil sinasadya niyang ipahiya si Jingzi. Ngunit walang pakialam si Jing Zehun, at tumawa at sinabing, Haring Yu, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, dahil naiintindihan ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ang demonyo? Lihim na nagreklamo si Haring Yu. Sa oras na ito, ngumiti si Jingzi at sinabi sa madla, napakaraming mga kilalang panauhin ngayon. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Ngunit ang pinakagusto kong pasalamatan ngayon ay si Haring Yu. Tumango si Haring Yu at itinaas ang kanyang dibdib, lihim na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Kasabay nito, mababa ang tingin niya kay Jingzi sa kanyang puso, kung sobrang target kita, wala ka bang magagawa tungkol dito? Kailangan mong magmadaling dilaan ako sa huli. Kahapon, pumunta ako sa mansyon ni Prinsipe Yu para bisitahin si Prinsipe Yu, at inimbitahan si Prinsipe Yu na dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Noon ko nabalitaan na namamatay si Prinsipe Yu. Hindi, bewang niya iyon. Alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng masamang baywang. Ano ang iyong suot, kaya ito ay hindi maliit na bagay. Si King Yu ay orihinal na nakipag-appointment sa isang gentleman na dalubhasa sa waist treatment, at gustong ipakita sa kanya ang kanyang baywang ngayon, ngunit para makadalo sa opening ceremony ngayong araw, tumanggi si King Yu na ipagamot ang kanyang baywang. Lubos akong nagpapasalamat para dito. Pagkasabi nito, napatulala si Haring Yu. Nang makita niya ang tacit look sa mga mata ng lahat ng sumulyap sa kanya, muli siyang napaisip. Galit. President Jing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ang aking baywang ay nakaunat lang kagabi. Malungkot na sabi ni Haring Yu. Naiintindihan ko, naiintindihan ko, naiintindihan ko ang lahat. Mabilis na tumango si Jingzi, mukhang napakaunawa. Sampain ka. Alam ng martilyo. Nang marinig ang sinabi ni Jingzi, mas nagalit si Haring Yu. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jingzi at ang pag-aalinlangan ni Haring Yu, naunawaan din ng mga kumakain ng melon, mga lalaki, haha. Nababanat talaga ang bewang ko. Haring Yu, huwag ka nang magpaliwanag, naiintindihan nating lahat. Tumango ang lahat, senyales na naiintindihan din nila. Pinigil ni Haring Yu ang kanyang galit at ayaw nang manatili pa rito. Bago siya makapagsalita,
sinabi muna ni Jingzi, tapos na ang seremonya ng pagbubukas. Bakit hindi muna bumalik si Haring Yu? Kung tutusin, ang baywang ay hindi isang maliit na bagay. Ang isang lalaki ay walang magawa kundi ang kanyang baywang. Dapat na bumalik si Haring Yu at gamutin ang kanyang baywang ng mabilis. Gusto kong umalis ngayon, dahil sa oras na ito, hindi ko na kaya. Sa pag-alis, napatunayan ang chismis na hindi siya maganda. Ikinaway ni Haring Yu ang kanyang mga kamay at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi ko kay Pangulong Jing na medyo nag-inat lang ang aking baywang, at mas mabuti na ito ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, pinilipot pa nga ni Haring Yu ito, na para bang pinapatunayan sa lahat na siya ay magaling, at pagkatapos ay sinabi, tapos na ang seremonya ng pagbubukas. Nabalitaan ko na may mga diskwento ang Wen Xiangzhou at ang opisina ng pahayagan. Nakita ko rin ito. Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso, ngunit sinabi, ang baywang ni Haring Yu. Matitiis ba ito? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, ay stretch mo lang yan. Oh, okay, lahat, sumama sa akin sa tindahan. Ang prinsipe ng korona ni Haring Yu ay dumating kasing huli ni Haring Yu. Kung ikukumpara sa kanyang ama, si Haring Yu, dumating siya kahit na maya-maya pa. Pagdating niya, nakita niyang pinalalaki ni Jingzi na ang kanyang ama ay, walang kakayahan, sa publiko, at ang kanyang ama ay walang ibang pagpipilian kundi ang puwersahang magpaliwanag ng ilang salita. Galit na galit si Prinsipe Yu kaya napaisip siya sandali at bumulong ng ilang salita sa tainga ng attendant. Pagkarinig nito ay tumakbo ang katulong. At sa sandaling sinabi ni Jingzi na, pumasok sa tindahan, lahat ay tumakbo kay Wen Xiangjulie na parang baliw. Sa maikling panahon, ang bulwagan sa unang palapag ng Wen Xiangjulie ay puno na, at ang lahat ng mga mesa at upuan ay puno ng mga tao. Dahil sa napakaraming tao ngayon dito, maraming tao ang hindi makakuha ng upuan at naiwang buntong hininga. Sa oras na ito, pumunta si Jingzi sa front desk at nakangiting sinabi, huwag kayong mabalisa, lahat. Ang tanging dahilan kung bakit kayo pumunta sa Wen Xiangzhou ay upang matikman ang espiritu ng aming winery. Mula ngayon, ang Wen Xiangzhou at ang winery ay palaging nasa Roshao City. Pagdating ng panahon, lahat ay magkakaroon ng maraming pagkakataon. Natahimik ang lahat, ang kulang sa atin ay hindi ang pagkakataong uminom ng matapang na alak, kundi ang pagkakataong uminom ng libreng alak. Sa oras na ito, isang biglang boses ang narinig mula sa karamihan. How dare you call any wine strong liquor? Huwag lokohin ang mga tao. Nang matapos siyang magsalita ay natuon ang mga mata ng lahat sa kanya. Nang marinig ni Haring Yu ang boses na ito, itinaas niya ang kanyang kilay, pagkatapos ay tumalikod at sumimangot. Bagamat hindi taga-mansion ni Prince Yu ang nagsalita, madalas siyang bumisita sa mansion ni Prince Yu. Madalas niyang sinusundan ang kanyang anak. Nang lumabas siya para magsalita, natural na nakuha niya ang pagtuturo mula sa kanyang anak, si Prinsipe Yu, kaya't pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Tumingin sa direksyon ni Prince Yu. Natural na alam ni Prinsipe Yu kung ano ang ikinababahala ng kanyang ama. Bahagya itong tumanggo sa kanya para ipahiwatig na ang bait niya, saka tumalikod at ngumisi. Ayaw mo bang magkaroon ng matagumpay na negosyo? Ako ay ganap na kasuklam-suklam at kasuklam-suklam sa iyo. Kabanata 964 ang Nilang Clan. Hinanap ni Jingzi ng Nilang Clan ang tunog at nalaman na ang nagsasalita ay isang binatang matangos ang ilong. Napaka-iconic ng kanyang baluktot na ilong, kaya parang pamilyar siya, kaya naalala niya ito pagkatapos pag-isipang mabuti. Kapag lumitaw si Prinsipe Yu, ang matangos na ilong na ito ay karaniwang nasa kanyang tabi. Pagkatapos ay sumulyap si Jingzi sa gilid, at siguradong nakita niya ang anino ni Prinsipe Yu sa karamihan, at nginis siya ng kanyang puso, sila ay talagang magkapatid na nakikipaglaban sa mga tigre, ang mag-ama ay naglalaban sa labanan. Gayunpaman, ang kanyang ama ay napahiya sa kanya, kaya kung siya ay darating ngayon, siya ay nagbibigay lamang ng kanyang ulo. Well, panoorin natin siyang mag-perform. Kaya't nakangiting nagtanong si Jingzi, paano mo nasabi ito? Nabalitaan kong pag-aari na ni President Jing ang Wen Xiangzhou. Hindi ko lang alam kung kinakausap ako ni President Jing bilang presidente ng The Newspaper o bilang presidente ng The Newspaper. Kinakausap mo ba ako bilang boss ng Wen Xiangzhou? May pagkakaiba ba? Siyempre may pagkakaiba. Ang presidente ng The Newspaper ay isang opisyal sa ikalawang baitang. Kung kakausapin ni Pangulong Jing ang kontrabida sa ganitong kapasidad, kung gayon ang kontrabida ay hindi ako maglalakas loob na sabihin ng marami. Natatakot ako na kung masyado akong magsalita, si Presidente Jing ay hindi magiging masaya at siya ay arestuhin. Oh, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo bilang boss ng Wen Xiangzhou, huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang gusto mo. Matapos marinig ito, hindi na natakot si Hooknose at dirdiretsyong lumabas. Alam ng lahat na ang mga espiritu ay natatangi sa kanlurang Xinjiang. Magbibigay-pugay sila sa kanyang kamahalan tuwing bagong taon ng Chino. Tanging ang maharlikang pamilya sa Angguo ang maaaring uminom ng mga espiritu. Sinabi niya na ang mga espiritong ibinebenta nila ay mga espiritu. Di ba sinabi na natin? Lahat ng tao ay makakatikim nito ng may kumpiyansa. Kung meron mang peke, babayaran ka namin ng 10 sa bawat peke. Tumanggo ang lahat ng marinig nila ang sinabi ni Jingzi.
Ito ay isang libreng pagtikim pa rin, at kung ito ay peke, siya ay magbabayad ng 10% para sa bawat pekeng isa. Kung talagang peke ang alak, magkano ang babayaran niya? Pagkaraang marinig ito, ang lalaking may kawit na ilong ay ngumisi, hindi kami hanggal. Magkano ang pilak sa pagpasok sa pagkain, at magkano ang halaga ng 1 kilong pilak ng maputik na alak? Kung gagamit ka ng maputik na alak upang maipasa ito bilang matapang na alak, magbabayad ka ng 10 kung peke mo ito. Malabo rin itong alak, magkano ang halaga nito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumanggo ang lahat, iniisip na tama si Kikbi. Hindi nagalit si Jingzi, at nakangiting sinabi, malakas man na alak o maputik na alak ang ibinebenta namin, malalaman mo. Pag natikman mo mamaya. Ngunit ikanaway ng hook-nosed ang kanyang kamay at sinabi, huwag mong isipin na kami ay bobo. Itanong ko sa lahat ng naroroon, ilan sa inyo ang nakatikim ng espiritu? Pagkatapos ay dinalisay lang niya ng kaunti ang mga espiritu at tinawag silang mga espiritu. Sino ang makakapagsabi kung sila ay tunay na mga espiritu o hindi? Matapos marinig ito, talagang natawa si Jingzi sa pagkakataong ito. Kung ito ang sinabi mo, paano natin masasabi ang pagkakaiba? Ang baluktot na ilong ay nagkunwaring nag-iisip, at pagkatapos ay tumingin kay Prinsipe Yu. Si Prinsipe Yu ay miyembro din ng maharlikang pamilya, kaya siguro nakainom siya ng matapang na inumin. Inutusan ni Prinsipe Yu ang pagtango, na nagkukunwaring seryoso, nagbibigay pugay si Zhejiang kay Ang Guo na may matapang na alak taon-taon, at ang kanyang kamahalan ay nagpapadala din ng ilan sa mansyon ni Prinsipe Yu, kaya ang prinsipe na ito ay talagang uminom nito. Pagkatapos ay ilabas ang matapang na alak at hayaang matikman ito ni Yu Prince Wang, at kung ang ibinebenta mo ay talagang matapang na alak, kung gayon ang lahat ay handang magbayad para dito. Kung ang matapang na alak na ito ay hindi maganda at hindi tunay na alak, hindi lamang lahat ay hindi mananatili rito upang kumain, ngunit sila rin ay magbabayad para dito. Kayo ang dapat magbayad para dito, okay. Okay. Pagkasabi nito ni Hook Nose, nakatanggap agad siya ng suporta mula sa lahat. Para sa lahat ng nakaupo, ang matapang na alak ay totoo, kaya maaari mo itong inumin ng libre. Kahit na gumastos ka ng pera sa pagkain, hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang matapang na alak ay hindi isang bagay na maaari mong inumin ng basta-basta, at tiyak na hindi mo ito maiinom ng tuyo. Ang masarap na pagkain ay ang pinakamahusay. Kung peke ang mga espiritu, hindi lang nila kailangang magbayad para sa pagkain, ngunit maaari rin silang makakuha ng kabayaran ng libre bakit hindi. Dahil lahat ay sumang-ayon, pumunta tayo sa live bar. Hindi inaasahan ni Prince Yu na masayang papayag si Jingzi. Nakaramdam siya ng pagmamalaki pero seryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Nang ihain ang alak, sinabi ni Jingzi kay Prinsipe Yu, ang susunod ay si Prinsipe Lao. Ikanaway ni Prinsipe Yu ang kanyang kamay at sinabing, iniimbitahan ako ng lahat, at kasabay nito ay may kaugnayan ito sa mga interes ng lahat. Hindi ako nangangahas na pabayaan ito. Sigurado akong matitikman ko ito. Aniya, dinampot ang mangkok ng alak, dinala ito sa kanyang ilong, huminga ng disenteng amoy, at saka sumimangot. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ng lahat, at natural nilang nadama na ang matapang na inumin ay dapat na masama. Kung hindi, bakit sisimangot si Prinsipe Yu? Matapos maamoy ito, inilagay ni Prinsipe Yu ang mangkok ng alak sa kanyang bibig, humigop, patuloy na sumimangot, at pagkatapos ay humigop muli. Kamahalan, kumusta ka na? Talaga bang matapang na alak ito? Napakunot ang noo ng kamahalan, dahil ba ito sa hindi matapang na alak? Ang lahat ay napaka-curious at nagtanong sa ilang salita. Ngumiti din si Jingzi at sinabing, ano sa palagay mo, kamahalan? Nakasimangot pa rin si Prince Yu, ang amoy nito. Hindi tama. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, President Jing, mangyaring huwag magalit, dahil napakaraming tao ang nasasangkot. Pakinabang, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang alak na ito ay talagang kakaiba sa alak na ibinigay sa akin ng iyong kamahalan noon. Mas malakas at mas masarap ba ito kaysa sa alak na ibinigay sa akin ng iyong kamahalan? Nakangiting tanong ni Jingzi. Hindi nakaimik si Prince Yu dahil nahulaan nga ni Jingzi na ang matapang na alak na ito ay mas malakas kaysa sa orihinal na tribute mula sa Western Xinjiang. Pero, hindi niya masasabi iyon. Upang mailabas ang kanyang galit sa kanyang ama, si Haring Yu, nagpasya siyang sabihin na ito ay iba sa alak na ibinigay ng kanyang kamahalan, at pagkatapos ay hayaan ang mga tao na isipin na ito ay pekeng alak, at walang kakain dito. Kung ang matapang na alak ay maaaring ibenta sa hinaharap, si Prinsipe Yu ay hindi nag-aalala tungkol dito. Ang pakay niya lang ay guluhin ang opening ceremony. Paano ito posible? Bago pa makasagot si Prince Yu, nagsalita muna si Hook Nose. Ang matapang na alak na ginantimpalaan ng iyong kamahalan ay nagmula sa kanlurang Xinjiang bilang pagpupugay. Saan sa mundo mayroong anumang alak na maihahambing sa matapang na alak na ginawa sa Xinjiang? Nagtanong si Jingzi, paano mo malalaman kung hindi mo pa ito natitikman? At saka, okay, napakasarap ba ng Xinjiang? Bakit hindi makagawa ng mas mabuting espiritu ang Ang Guo kaysa espiritu ng Xinjiang? Matapos marinig ito, nginisyan ito ni Qing QB.
Ang klima sa kanlurang Xinjiang ay malupit, at ang malamig na hangin sa taglamig ay napakalamig, kaya't ang mga espiritu ay niluluto upang maiwasan ang lamig. Ang mga espiritu sa Xinjiang ay matagal nang umiiral at sikat sa malayong lugar. Pagdating sa paggawa ng mga espiritu, sino ang makakatalo sa kanila? Nakataas ang ilong at ulo ni Aqualine. Nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamalaki, na parabang siya ay mula sa kanlurang Xinjiang, na ikinasakit ni Jingzi. Nang makita siya, naisip ni Jingzi ang maraming nakaluhod na tao sa kanyang mundo, na alam lamang kung paano lumuhad at damayla, na lubhang nakakadiri. At walang alinlangan na ganito ang lalaking may kawit. Seryoso siya sa pagdila kay Xinjiang at paninira sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang paningin, lahat ng mabuti sa Angguo ay masama, at lahat ng masama sa Xinjiang ay mabuti din. Lumang double standard. Kaya't tumingin sa kanya si Jingzi at nagtanong sa malamig na boses, baluktot ba ang puwitan mo, o napakatagal mo na bang nakaluhod at hindi ka makatayo? Chapter 965 may mali ba sa bibig mo? Mukhang nalilito ang baluktot na ilong. Hindi niya alam kung bakit malakas na inumin ang sinasabi niya at may kinalaman na naman sa puwitan. Hindi na nag-abalang magpaliwanag sa kanya si Jingzi, dahil kahit sa kanyang IQ, malamang ay hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng damdamin ng pamilya at bansa. Kaya nagpatuloy siya sa malamig na boses, ito ang Angguo, ang bansang nagsilang sa iyo at nagpalaki sa iyo. Lahat ng mga taga-Angguo ay iyong mga kababayan. Kapag sinisiraan mo ang iyong mga kababayan, magpapasalamat ba ang mga taga-Western Xinjiang na iyon? Ang mga martir ng Zhejiang wine ay matapang na alak, kaya't ang tinitimplahan natin ay hindi matapang na alak. Bakit, kapag ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay sumalakay sa Angguo, at niloko mo sila, hindi kanila ililigtas? At saka, hindi mo man lang alam ang matapang na alak natin. Tama bang magsalita ng kalokohan ng ganito? Mayroon pa ring ilang mga liquor tulad ng hook nose. Karamihan sa mga tao ay may pusong makabayan, kaya ang mga salita ni Jingzi ay madaling sumasalamin sa kanila. Ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay labis, ang mga kababayan ng Angguo ay labis na nagdusa dahil sa madalas na pagsalakay sa paglipas ng mga taon. Bakit hindi kayang maging kasing galing ng sa kanila ang mga espiritong natimpla ni Angguo? Pagkatapos, ibinaling ng lahat ang kanilang aquiline noses at nanlilisik ang galit. Dahil alam niyang nasaktan niya ang publiko, ibinaba ng baluktot na ilong ang kanyang ulo. Habang pinapagalitan si Jingzi sa kanyang puso, sinabi rin niya, bagaman hindi pa ako nakakatikim ng matapang na alak, natikman na ito ni Prinsipe Yu. Sinabi ng prinsipe na ang matapang mong alak ito ay iba sa Zhejiang liquor. Hindi ba peke? Pinandilatan siya ni Jingzi at hindi nag-abalang pansinin siya. Sa halip, tumingin siya kay Prinsipe Yu, kamahalan, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Mas malakas at mas masarap ba ang ating alak? Huminahon si Prinsipe Yu at kinagat ang kanyang mga ngipin at same time na sinabi, sa palagay ko ay hindi ito mas malakas kaysa sa Zhejiang alak, ngunit para sa aking panlasa, sa palagay ko ito ay mas malakas. Mas masarap ang Zhejiang liquor. Kamahalan, may mali ba sa bibig mo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang tunog ng mga karayom ay bumaba sa bulwagan. Kung ang nakaraang pag-uusap ay maituturing na isang makatwirang talakayan tungkol sa lasa ng mga espiritu, ang pangungusap na ito ay katumbas ng isang personal na pag-atake. Bagamat alam niyang may makamandag na bibig si Jingzi, noon pa man ay ginagamit na niya ito laban sa mga taong mas mababa sa kanya, ngunit hindi inaasahan ni Crown Prince Yu na siya ay maglalakas loob na pag-alitan ang kanyang sarili. Siya ay agad na nagalit at sinabi, President Jing, paano ka magsasalita? Bakit, dahil lamang sa iyo ang alak na ito, kaya't ang ibang tao ay hindi makapagpahayag ng pagtutol. Dapat mong hayaan ang lahat na magsalita tungkol sa iyong alak. Okay lang ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, seryosong tumanggaw si Jingzi at sinabing, oo. Diyos ko! Bumigat ang paghinga ni Prinsipe Yu, at pagkatapos ay malamig siyang nagtanong, haha, ngunit itong prinsipe na ito ay nakainom na ako ng mga espiritong Zhejiang noon, at nararamdaman ko na ang iyong espiritu ay hindi kasing ganda ng sa kanila. Kapag siya, sinabi ng labag sa kanyang kalooban na ang mga espiritu mula sa Zhangjiao Winery ay hindi kasing ganda ng mga espiritu ng Zhejiang, si Prince Yu ay medyo hindi pa rin mapakali, ngunit ngayon siya ay naging mas komportable. Kaya nga sabi ko, may mali ba sa bibig ng Crown Prince? Halatang mas masarap ang lasa nito kaysa Zhejiang liquor, pero pagdating sa bibig ng Crown Prince, hindi ito kasing sarap nila. Crown Prince, may mali sa bibig mo. This for a moment, lahat ng gustong sabihin ni Prince Yu ay pagmumura, ngunit hindi niya magawang magmura sa publiko, kaya hindi siya makapagsalita sa oras na ito. Nang makitang kahit si Prinsipe Yu ay kumain ng mga pagong sa ilalim ng mga kamay ni Jingzi, si Hukbi ay bahagyang nabalisa, at agad na tumulong, kung sinabi ng prinsipe na hindi ito mabuti, kung gayon hindi ito mabuti. Walang masasabi. Sabi ko, nanay mo, susuyuan ko ang nanay mo. Walang masabi. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Ikaw. Agad na naging kulay ng atay ng baboy ang mukha ng hook-nosed. Sa oras na ito, hindi niya maintindihan. Si Jingzi ay isang mag-aaral sa ikalawang baitang. Opisyal, bakit ka umaarte na pasaway?
Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya nang ahas na magsalita pabalik, na hindi komportable. Matapos lunukan ng hiningang ito, muli niyang sinabi, napakaraming tao dito, ngunit ang prinsipe ng korona ay ang tanging nakainom ng alak ng Zhejiang, kaya walang pakialam ang prinsipe ng korona sa iyong alak. Mabuti man o masama, may karapatan kang magsabi. May problema ba dito? Ang baluktot na ilong ay nagtanong sa lahat ng naruroon, at lahat ay tumango. Umiling si Jingzi at nakangiting sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang iyong kamahalan ay nagpapadala ng mga espiritu ng Zhejiang kay Prinsipe Yu taon-taon, ito ay hindi gaanong. Dahil ang pagpupugay ng mga espiritu ni Zhejiang bawat taon ay iyon lamang, at ang iyong kamahalan ay pananatilihin ang karamihan sa mga espiritu. Ipapamahagi din ng kanyang kamahalan ang natitirang maliit na halaga ng mga espiritu ng Zhejiang at Prinsipe noon kay Jin. Sa makatuwid, hindi gaanong mga espiritu ang talagang inilalaan. Mansyon ni Prince Yu. Karamihan sa kanila ay dapat kay Prinsipe Yu, hindi kay Prinsipe Yu. Bilang karagdagan, si Prince Yu ay napakabata pa at may masamang bibig. Hindi siya magaling sa pagtikim ng matapang na alak, kaya hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Prinsipe Yu. Sinabi ni Jingzi na ito ay totoo. Hindi nakaimik si Prinsipe Yu, ngunit sumagot si Hukbi, haha, kahit hindi gaanong uminom ang prinsipe, umiinom pa rin siya. Napakaraming tao ngayon dito, sino pa ba ang may kukumpara kay Yu? Mas kwalipikado bang magkomento si Prinsipe Wang? Oo. Itinuro ni Jingzi, kwalipikado si Prinsipe Yu. Natigilan ang lalaking may kawit. Masyado siyang abala sa pakikipag-usap kay Prinsipe Yu na muntik na niyang makalimutan si Prinsipe Yu. Nang banggitin ito ni Jingzi, ang kanyang matangos na ilong ay nagulat saglit, at pagkatapos ay sinabi niya na may malamig na tawa, haha, natatakot ako na kung si Haring Yu ay gumawa ng parehong komento tulad ng Crown Prince, hindi mo ito makikilala. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, King Yu ang Crown Prince ay napakabata pa para makatikim ng matapang na alak, ngunit iba si King Yu. Hanggat ito ay komento ni Haring Yu, hindi na ako magtataas ng isang salita ng pagtutol. Nagniningning ang magkabilang mata. Bagamat ang bagay na ito ay isang impromptu na ideya ni Prinsipe Yu, ang layunin niya ay kasuklam-suklam si Jingzi at ilabas ang kanyang galit sa kanyang ama, kaya hindi niya inilabas ang kanyang galit sa kanyang ama. Ngunit alam ni Prinsipe Yu na dapat galit din ang kanyang ama kay Jingzi. Paano niya palalampasan ang pagkakataon sa oras na ito? King Yu, gusto kitang guluhin at bigyan ka ng review. Okay. Sumagot si Haring Yu sa malalim na boses, iniisip pa rin kung paano gaganap ng naaangkop mamaya. Kanina lang gustong tulungan siya ng kanyang anak na mabawi ang kanyang pwesto, ngunit nabigo ang pagganap. At ngayon, oras na para tulungan niya ang kanyang anak. Gayunpaman, paano makakakilos ang isang tao sa isang hindi mapanghimasok na paraan at sa parehong oras ay punahin ang mga espiritu ni Jingzi bilang walang halaga? Ito ay isang teknikal na trabaho. Halika rito, maghain ng matapang na alak kay Haring Yu. Matapos itong isiga ni Jingzi, ipinakilala niya sa lahat, ang opisina ng pahayagang Da na ito ay pag-aari ng Imperial Court, sa katunayan, ito ay pag-aari ng kanyang kamahalan. Ang Wenxiangju ay akin, para sa Zhangja Winery, ito ay talagang kalahating pampubliko at kalahating pribado, dahil ang Zhangja Winery ay isang maharlikang negosyo. Royal na negosyo. Curious na tanong ng lahat. Tumango si Jingzi, nang unang itimpla ang alak mula sa Zhangja Winery, ipinadala ito sa palasyo para matikman ng kanyang kamahalan. Pagkatapos inumin ito, pinuri ito ng kanyang kamahalan, sinabing ito ay mas malakas at mas mahusay kaysa sa Zhejiang na alak, kaya tinanong niya kay Zhang ang mga espiritu na ginawa ng winery ng pamilya ay ipinadala muna sa palasyo, kaya ito ay itinuturing na negosyo ng hari. Kabanata 666 na nawalan ng malay si Haring Yu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling tumahimik ang bulwagan. Mapaglaro ang mga ekspresyon ng lahat. Maharlik ang negosyo. Walang katapusang pinuri ito ni Emperor An. Batay dito, nadama ng lahat na kailangan nilang subukan ang matapang na alak na ito kahit na ano. Pagkatapos ng lahat, inaprubahan ito ni Emperor An. Gayunpaman, si Emperor An ay sumang-ayon na sa matapang na inumin, kaya paano makakapagsabi si Prinsipe Yu na hindi? Okay. Paano niya nasabi kung hindi? How dare he magsabi ng masama? Kung ang isang tao ay nagsabi na ito ay mabuti at ang isa pang tao ay nagsabi na ito ay masama, kung gayon tiyak na may mali sa bibig ng isang tao. Walang mali sa bibig ni Emperor An. Ang tanging problema ay ang bibig ni Prinsipe Yu. Sa pag-iisip nito, ang lahat ay tumingin kay Jingzi at pagkatapos ay kay Prince Yu, nakitang ito ay napaka-interesante. Sa oras na ito, naramdaman ni Prinsipe Yu na parang hindi komportable ang pagkain ng langaw. Pinuri pa ito ni Andy. Bakit hindi mo sinabi kanina? Pero pag-iisip tungkol sa estilo ni Jingzi, walang duda na sadyang hindi niya ito sinabi ng mas maaga para lang mapahiya sila. Itinaas ni Prinsipe Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang ama, si Prinsipe Yu, at nalaman na ang kanyang mukha ay sobrang pangit din, at siya ay lalong hindi komportable. Patuloy nang umiti si Jingzi at nagsabi, Haring Yu, naihatid na ang matapang na alak. Matitikman at makakapagkomento si Haring Yu. Oh, mabuti.
Dinampot ni Haring Yu ang mangkok ng alak, sa pag-aakalang mabuti man o masama ang alak, kailangan niyang susunod na oo, kung hindi, hindi ba't isa itong sampal sa mukha ni Andy. Maghintay. Ngunit bago pa siya makainom, huminto muli si Jingzi. Anong mali? Naiinip na tanong ni Haring Yu. Binalak na niyang ubusin ang mangkok ng matapang na alak at humanap ng dahilan para umalis kahit anong mangyari. Bukod dito, naniniwala siya na sa pagpasok sa tindahan, naabot na ang layunin ni Jingzi na ipahiya sila, at tiyak na hindi niya ito pipilitin na manatili muli. Kaya't sabik na siyang matapos agad ang pag-inom nito, kaya medyo nalungkot siya pagkatapos na magambala ni Jingzi. Ang pag-inom ng matapang na alak, syempre, hindi mo ito maiinom ng tuyo. Nakakatamad iyan. Naghanda lang ako ng ilang ulam para samahan ni Haring Yu ang alak. Si Haring Yu ay makakain at makakainom ng sabay, na lalong magpapasarap. Hindi na kailangan. Sabi ni King Yu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ngunit iginiit ni Jingzi, Haring Yu, huwag kang mag-alala, dahil nakahanap na kami ng maghahanda nito. Halika at ihain ang pagkain. Bakit? Nakaramdam ba ako ng sobrang gulo? Gusto ko lang matapos ang aking inumin, sabihin ang, okay, at umalis. Sino pa ang nasa mood kumain ng makakasama sa alak? Malinaw na handa si Jingzi. Nang matapos siyang magsalita ay pumasok ang dalawang waiter na may tig-dalawang plato ng pagkain. Habang naglalakad sila sa gitna ng karamihan, may isang tao na lumingon sa kanilang mga ulo at sumulyap, ang kanilang mga ekspresyon ay naging partikular na kapanapanabik, at pagkatapos ay sinundan nila ang paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Dahil nakaupo doon si Haring Yu, hindi niya alam kung anong ulam ang dinala ni Jingzi, ngunit nang dumating ang ulam, nagdala ito ng mahinang amoy. Oo, mabahong amoy. Sumimangot si Haring Yu, at naramdaman niyang hindi simple ang mga bagay. Sa oras na ito, sunod-sunod na inilapag ang 4 na plato ng pinggan at inilagay sa harap ni Haring Yu. Sa pagtingin sa 4 na pagkain ito, naging berde ang mukha ni King Yu. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang 4 na pagkaing espesyal na iniutos ko sa chef na ihanda para kay King Yu. Ang mga pagkain ito ay hindi madaling gawin, at karamihan sa mga tao ay hindi makakain ito kahit na gusto nila. Natahimik ang lahat dahil pakiramdam nila ay hindi rin sila kakainin ng mga ordinaryong tao. Ayoko kumain nito. Ang mga hilaw na materyales pala ng 4 na ulam na ito ay pawang mga bato, ngunit ang iba ay pinirito at ang iba ay pinakuluan. Ang pinaka nakakatakot ay ang pinakuluang. Siguro dahil masyadong maikli ang kumukulo at namumula pa ang mga mata nito. Speaking of appetite, lahat ng nakakakita nito ay medyo naduduwal. Sa oras na natapos niya ang kanyang pagpapakilala, ang mga tao ay nasa sabik. Nagpatuloy si Jingzi, nabalitaan ko kahapon na hindi maganda ang bewang ni Haring Yu, kaya mabilis akong nagpadala ng isang tao upang maghanap ng mga bato. Sabi nila, maaari mong kainin ang anumang kinakain mo upang mapunan ang iyong katawan. Tiyak na mapupuno si Haring Yu kung kakain siya ng ilang mga bato ng baboy. Ito, Haring Yu, mangyaring huwag maging magalang at huwag magpasalamat sa akin. Bagamat bata pa ako at hindi ko maranasan ang sakit at kawalan ng kakayahan ng pananakit ng likod ni Haring Yu, tayong lahat ay mga lalaki at dapat magtulungan. Ako. Huwag kang mag-alala, King Yu. Narinig ko na pagkatapos kumain ng mga bato, kahit isang mahinang tao ay maaaring gawin ito para sa isang sandali. Kung kakainin mo ang lahat ng mga batong ito, hindi bababa sa dapat kang maging maayos ngayong gabi. Ikaw, Yu, hindi mo kailangang ikahiya. Ang isang lalaki ay isang lalaki hanggang siya ay namatay, at lahat ay isang lalaki. Bagamat si Haring Yu ay hindi masyadong magaling sa kanyang katandaan, ang pagkain ng mga batong ito ay matiyak na siya ay mabubuhay at maayos, at marahil ay maaari niyang bigyan si Haring Yu ng isa pang anak na lalaki. Nasaan ang mga nakababatang kapatid? Galit na galit si Haring Yu. Wala siyang masabi ngayon, at hindi niya maisip kung ano ang sasabihin. Palagi niyang nararamdaman na ang mga mata na nagmumula sa lahat ng direksyon ay nanunuya sa kanya, kinukutsa siya sa hindi pagiging lalaki. Nakakahiya namang kutsain siya. Umupo si Haring Yu sa upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo, at ang kanyang isip ay naging blanko, maaaring siya ay mahimatay lamang. Kapag nawala na siya ng malay, wala siyang malalaman, na paraan din para makaalis sa sitwasyon. Sa pag-iisip nito, ganap na nakahinga si Haring Yu, at pagkatapos ang buong tao ay natamba at bumagsak sa lupa. Bang! Namatay si King Yu. Sa oras na ito, naghiyawan ang mga nanunood. Oy, mukhang nagising na naman si King Yu. Nawalan na ng malay si Haring Yu, kaya napaatras siya ng hindi mapigilan. Sa katunayan, maraming tao ang nakatayo sa paligid niya, kabilang si Jingzi. Hanggat may tumulong sa kanya, hindi niya magagawang bumagsak sa lupa. Ngunit sa kritikal na sandali, pinigilan ni Jingzi ang iba at pinanood siyang bumagsak. Malakas ang pagkahulog kaya ginaisang niya si Haring Yu na himatayan na. Kalokohan, paano hihimatayin si Haring Yu bago siya uminom o kumain? Sinadya ni Haring Yu na tinutokso ang lahat. Tulungan siyang bumangon. Hindi man lang mawalan ng malay. Halos mapaiyak si Haring Yu. Madali ba para sa akin sa ganoong katanda? Hindi, si Haring Yu ay nakaupo lang. Sa ilalim ng malakas at masigasig na paanyaya ni Jingzi, kinailangan ni Haring Yu na tiisin ang kanyang pagduduwal.
Nilasahan niya ang bawat ulam at saka mabilis na humigop ng matapang na alak para hindi makaramdam ng pagkahilo. Not to mention, it felt really good to drink strong alcohol like this. Pagkatapos sabihin ang, okay, nagdahilan si Haring Yu dahil may iba pa siyang gagawin at umalis ng maaga. Nang makita ito, ayaw na ni Prinsipe Yu na manatili pa rito at nanlumo. Tumakas. Nang makita silang tumatakas dahil sa kahihiyan, napangiti si Jingzi sa kanyang puso, iyon lang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Haring Yu sa mansyon ni Prinsipe Yu. Pagkapasok sa pinto, yumuko si Haring Yu at isinuka ang lahat ng kinain niya noong umaga. Ngayon nang maisip niya ang dugo at mapanuksong pinakulo ang bato na kinain niya kanina, kumikulam ang kanyang tiyan. Pare, okay ka lang ba? Tumakbo rin pabalik si Prinsipe Yu at mabilis na nagtanong nang makita ang kanyang ama na nakayuko at marahas na sumusuka sa lupa. Naisip na lang niya ang nak-e ng kanyang ama kanina kaya tumayo siya sa malayo at hindi naglakas loob na lumapit. Halika rito. Oh! Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag siya ni King Yu. Pa! Isang sampal ang natanggap ni Prinsipe Yu nang dumaan siya. Tinakpan ni Prinsipe Yu ang kanyang mukha, nakaramdam ng matinding hinanakit, dahil wala naman masyadong kinalaman sa kanya ang usapin ngayon, di ba? Gayunpaman, galit na galit si Haring Yu, kaya't hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at maamin na lamang niya na siya ay malas. Kabanata 967 Kabanata 980 Paggawa ng problema sa Dragon Palace. Umalis na si Prince Yu, kaya natural na ayaw magstay ni Hawknose. Gayunpaman, hindi siya sumama kay Prinsipe Yu, sa takot na baka makita ng iba na magkasama sila, kaya hintayin na lang niyang umalis si Prinsipe Yu saglit bago maghandang umalis. Pero bago pa man siya makalabas ay napatigil siya. Tumigil ka. Tumalikod ang ulong may kawit na may pagtataka sa mukha. Anong problema? Anong problema? Isa akong pangalawang ranggo na opisyal na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Kalokohan at bastos ang sinasabi mo sa akin. Pinaghihinalaang minamaliit mo ako. Hulihin mo ako. Oo. Sinundan ni Yu pagkatapos mag-utos ni Lee, tumakbo ang mga opisyal at sundalong dinala niya para mapanatili ang kaayusan at direktang hinawakan ang Hawknose. Ikaw. Ako. President Jing, sinabi mo lang ng malinaw na hindi mo ako kakausapin sa iyong opisyal na kapasidad bilang presidente ng The Newspaper, ngunit bilang boss ng Wenxiangzhou. Kaya ko nasabi iyan. Napakaraming tao ang naruroon, nakita ko na ang lahat, hindi mo magagawa ito. Ay, tama, nakalimutan ko. Tinapik ni Jingzi ang kanyang ulo, kung gayon, hahanap ako ng isa pang dahilan para arestuhin ka. Tapos sabi niya ng masama ang tingin. Paulit-ulit mong kinwestiyon ang problema ng mga espiritu. Kinu-question mo ba ang kanyang kamahalan? At sinasadya mo ring palakihin ang tungkol sa mga espiritu ng Zhejiang. Isa ka bang especially iyan na ipinadala ni Zhejiang? Kaya hinala ko na may mali sa iyo. Bawiin mo at tretuhin mong mabuti. Tanungin mo siya. Oo, ilayo mo siya. Napatulala si Hukbi sa ipinakitang galing ni Jingzi, at hindi siya umimik hanggang sa siya ay kinaladkad palabas ng mga opisyal at sundalo. Sinadya ito ni Jingzi. Sa katunayan, ito ay isang bit ng babala sa mga tao ng Rosshao na ito ay kanyang teritoryo at walang sinuman ang dapat magkaroon ng anumang ideya tungkol dito. Kung hindi, lagi siyang gagawa ng dahilan para arestuhin silang lahat. Matapos maalis ang Hawknose, nagsimulang maging masigla si Wenxiang Curry. Sa una, lahat ay nagdududa tungkol sa kalidad ng mga espiritu, ngunit pagkatapos ng episode na ito, ang lahat ay naging kumbinsido sa kalidad ng mga espiritu at nagkaroon ng maraming mga inaasahan. Sapat na ang makainom ng matapang na alak na madalas inumin ni Emperor An. Pero dahil masyado pang maaga, kakaalmusal pa lang ng lahat kaya medyo maaga pa para simulan ang party. Nakangiting sabi ni Jingzi, ang lahat ng nakahanap ng upuan ay dapat maupo. Maaga pa at kailangan pang ihanda ang kusina, kaya imbitahan muna natin ang lahat na manood ng palabas, okay? Manood ng palabas. Anong palabas ang pinapanood mo? Ayaw mo ba akong bigyan ng alak, kaya kusa mong inaantala? Bale magde-delay siya ng oras, libre pa rin akong alak ngayon. Kahit maggabi, hindi ako aalis. Oo, hindi ako aalis, kakaladkarin lang kita. Siguro dahil medyo natakot ang lahat dahil ngayon lang ay may hinuli si Jingzi kaya hindi man sila nasisiyahan ay nagsalita sila sa mahinang boses. Walang pakialam si Jingzi at nakangiting sinabi, maaari kang tumingin sa gilid, iyon ang tanggapan ng pahayagan ng Dawn. Dahil ang nakaraang Jocks Ian Building ay may 3 palapag, at ang itaas na palapag ay nahahati sa isang restaurant, isang inn at isang hook bar. Matapos pumalit si Jingzi, ito ay ginawang ang kasalukuyang Wenxiang Residence, tindahan ng alak at opisina ng pahayagan ay itinayo. Ang mga bulwagan ng 3 attics ay konektado, ngunit sila ay karaniwang hinaharangan ng malalaking screen. Ngayon, hiniling ni Jingzi sa isang tao na tanggalin ang screen sa pagitan ng Wenxiang Residence at ng opisina ng pahayagan. Nang tumingin ang lahat, nalaman nilang maraming mga mesa at upuan ang siksikan sa bulwagan sa katabing pinto, at ang harap na 2 hanay lamang ang may mga mesa, habang ang mga hilera sa likod ay puro upuan. Sa paghahambing, ang The Newspaper Hall ay maaaring tumanggap ng mas maraming tao kaysa sa Wenxiangzhou. Marami pang panig.
Maraming tao sa bulwagan ang nakapunta noon sa Golan, kaya natural nilang napansin ang mga pagbabago sa layout ng bulwagan, lalo na ang layunin ng isang espesyal na ginawang mataas na plataporma sa harap ng mga mesa at upuan. Nang makitang nakatingin ang lahat, sinabi ni Jingzi sa tamang pagkakataon, ito ang teatro ng aming tanggapan ng pahayagan sa Dawn. Teatro. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang lugar para sa mga pagtatanghal. Idinagdag ni Jingzi, ang aming mga dula ay ginaganap lahat ng mga batang babae na nasa Hook Bar dati. Ang mga nakatayo ay makakahanap ng magandang upuan at maupo. Malapit na ang palabas. Wow! Sa bulwagan. Biglang nagkagulo. Dahil maraming tao sa Wenxiangju Hall na hindi pumila at nakatayo sa likod na kumakain ng melon. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, lahat sila ay tumakbo sa katabing pinto para kumuha ng magandang upuan. At narinig ko na ang mga batang babae sa Hook Bar ay gagawa ng kanilang sama-samang hitsura sa lalong madaling panahon. Ang view mula sa susunod na pinto ay walang alinlangan na mas maganda kaysa sa Wenxiangju. Sa oras na ito, may nagtanong, President Jing, sinabi mo na ang Wenxiangju ay mamimigay ng 100 kilo ng mga espiritu ngayon. Hindi kami pumila, kaya maaari ba kaming gumastos ng pera upang bilhin ito at subukan ito? Nakangiting sabi ni Jingzi, syempre kaya mo. Oh! Pagkarinig nito, naghiyawan ang lahat at nagmadaling umupo sa tabi. Bagamat hindi ito libre, ang alak ay pinuri ni Emperador Andy at mabibili ng pera. Isa ring pinakamataas na karangalan. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng tao sa bulwagan ay nakahanap na ng kani-kanilang lugar. Katulad sa Jingzhou, ang mga walang lugar ay iniimbitahan na lumabas. Sa katunayan, minsang iminungkahi ni Zhang Xiaoyu na dahil ito ang unang araw ng pagbubukas at pag-arte ay magdulot ng sensasyon, mas mabuting hayaan ang lahat at makinig, ngunit tinanggihan ito ni Jingzi. Kung mas hindi ito makuha, mas mabuti ito. Nais ni Jingzi na gawin itong hindi nakikita ng karamihan, upang pagkatapos na lumabas ang unang grupo ng mga tao, palakihin niya ito at dagdagan ang pagkamausisa ng iba. Hunger marketing ito. Pagkasara ng pinto, naglakad si Chen Jianan sa entablado. Kumusta sa lahat, ako si Chen Jianan, ang editor-in-chief ng The Newspaper. Umakyat si Chen Jianan at nagpakilala muna, ngunit hindi naging masigasig ang lahat. Pumunta kami para makita ang babae, na pumunta sa iyo. Ngunit walang pakialam si Chen Jianan, gusto niyang tapusin ang proseso. Nagbubukas ang aming tanggapan sa pahayagan sa Dawn ngayon, at magpapakita muna kami ng isang dula sa iyo. Ang pangalan ng dula ay A Havoc sa Dragon Palace, na hinango mula sa una hanggang 3 kabanata ng kwento ng unggoy. Ang kwentong ito ng unggoy ay isa serialize sa mga pahayagan na inilathala ng aming tanggapan ng pahayagan ng Dawn. Kung nagustuhan mo ito pagkatapos manood ng dula ngayon, maaari mong hintaying may palabas ang ating pahayagan. Narinig ng lahat na ang pangunahing trabaho ng The Newspaper ay mag-publish ng isang bagay na katulad ng isang libro na tinatawag na newspaper stuff. Hayaan mo akong magpakilala muli sa iyo. Kasama sa mga artistang kalahok sa pagtatanghal ngayon sina Miss Fragrance at Miss Chun Shui. Maraming lalaking naroroon ang pamilyar sa susunod na pangalan, ngunit binago lang nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga artista. Pagkatapos ng pagbabasa, muling sinabi ni Chen Jianan, bago magsimula ang dula, nais kong ibigay ang aking huling game time na pasasalamat sa Jojia Fabric, dahil ang lahat ng mga costume para sa pagtatanghal na ito ay ibinigay ng Jojia Fabric. Ito rin si Jingzi ang ideyang naisip niya ay hindi madali ang kasalukuyang negosyo ng Jojia Cloth Factory, kaya mag-a-advertise si Jingzi. Kabanata 968 Pagtanggal ng damit. Matapos makumplito ang pagpapakilala, si Chen Jianan ay lumabas ng entablado. Pagkatapos, nabakant ang entablado. Dalawang staff ng pahayagan ang lumapit sa magkabilang gilid ng entablado at iniunat ang kanilang mga kamay upang hilahin ang lubod na nakasabit sa gilid. Isang malaking kurtina ang dahan-daang bumagsak mula sa itaas ng stage, na hamarang sa paningin ng lahat. Naririnig ng lahat ang ilang tumatakbong tunog sa likod ng kurtina. Tila papasok na ang mga artista kaya napukaw ang kanilang curiosity, at lahat sila ay napatingin sa kurtina. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang tunog. Pagkatapos ay hinayla muli ng dalawang miyembro ang lubad, at muling hinayla ang kurtina pataas gamit ang tumataas na lubad. Napatingin ang lahat, at nang makita nila ang eksena sa likod ng kurtina, lahat sila ay bamuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Hindi ba't ang ibig sabihin ay puro mga babae ang gumagawa ng mga performer? Pero hindi ka panipaniwala ang eksenang nasa harapan ko. Kung hindi pa sila sinabihan ng maaga, iisipin nilang galing ito sa isang circo. Ang mga batang babae sa entablado sa oras na ito ay nakasuot ng makulay at kakaibang damit, at ang kanilang mga estilo ay partikular na kapansin-pansin, na para silang mga hayop na naging mga espiritu. Ngunit nang mapag-isipan nila ito, sinabi lang ni Chen Jianan na ang kwentong ito ay hango sa ilang kwento ng unggoy. Tila lahat sila ay mga hayop, kaya maaari nilang pantayan ito. Sa gitna ng entablado, may isang piraso ng pulang tela na nakatikip sa isang bagay na parang maliit na burol. Hindi alam kung ano ang natatakpan sa ilalim. Habang ang lahat ay nagmumuni-muni, isang bang na tunog ang nagmula sa entablado.
Nang muli kong tingnan ito, nalaglag ang pulang tela, at nagkalat ang mga bato sa kung saan-saan sa entablado, parang may mga durog na naiwan ng malaking bato na sumabog. At sa gitna ng graba, dahan-daang tumayo ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na balahibo at malaunggoy na make-up. Ang pinakakatawa-tawa ay ang kanyang buntot ay talagang nakalabas mula sa ilalim ng kanyang pandiya. Ang pinakamahalaga ay, ang aktor na gumanap ng papel ay isang babae. Gayunpaman, walang sino man ang nag-isip tungkol dito, dahil sa pagsabog ng bato, nagsimula din ang pagsasalaysay. Mula nang buksan ni Pangu ang mundo, ang 3 emperador ang namuno sa mundo, at ang 5 emperador ay nagtatag ng kanilang mga relasyon, ang mundo ay nahahati sa 4 na pangunahing kontinente, ang Dongsheng Shanzhou. Ang taong nagbasa ng pagsasalaysay ay natural na si Miss Golan, na espesyal na hiniling ni Jingzi. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang 3 kontinente. Isang pagtatanghal ng kwentong unggoy, hindi pa banggitin kung first time nilang itanghal ito at kung mahusay nilang maitanghal, pinapanood din ito ng audience sa unang pagkakataon. Kung walang pagsasalaysay na maipaliwanag, maaaring hindi nila ito maintindihan ng ilang sandali. Kapag ang mga pahayagan ay inilabas sa hinaharap, kung ito ay ang kwento ng unggoy o ang kwento ng Red Mansion, ito ay ikakalat sa pamamagitan ng salita ng bibig at magiging tanyag, at ang pagsasalaysay na ito ay mawawala ng bisa. Mula nang itatag si Guy, sa tuwing nalalantad siya sa inusenteng kagandahan ng lupa at kagandahan ng araw at buwan, matagal na niya itong nararamdaman, kaya mayroon siyang kahulugan ng espiritual na kaliwanagan. Ang walang kamatayan. Ang mga selula sa loob niya ay bumukas isang araw at naglabas ng isang batong itlog, kasing laki ng bola, na binago ng hangin. Isang unggoy na bato. Mayroon itong lahat ng 5 pandama at lahat ng 4 na paa. Natututo lang itong gumapang at lumakad, at yumuko sa lahat ng direksyon. Nagpatuloy ang pagsasalaysay, at nang mabasa nila ito, naunawaan na ng lahat na ang, bang, ngayon lang. Sumabog ang mga bato at ipinanganak ang batong unggoy. Nang pumunta kami upang makita ang, unggoy, sa entablado, lahat ay namangha. Ang unggoy na ito ay medyo kawili-wili. Ewan ko lang kung ano ang gagawin ng batong unggoy na ito pagkalabas nito. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang batong unggoy na ito? Nang makitang nakilahok na ang lahat sa kwento, kumandat si Chen Jianan sa mga aktor sa entablado at sinenyasan silang magpatuloy. Pagkatapos, nagsimula na naman ang kwento. Sunod-sunod na lumitaw ang mga unggoy na nilalaro ng iba't ibang babae, lahat ay nakapalibot sa batong unggoy, ngunit medyo nakakatawa ang kanilang mga kasuotan kahit anong tingin mo sa kanila. Sina Zhou Ziqiong at Jingzi ay parehong dumating sa ikalawang palapag. Pinanood din ni Zhou Ziqiong ang kwento ng unggoy sa unang pagkakataon, at nasiyahan din siya dito. Gayunpaman, tulad ng iba, naramdaman niya na talagang mahirap makita ang babaeng gola na suot ang mga damit na ibinigay ng kanilang tindahan ng tela. Nakakatawa. Zir, masisira ba nito ang signboard ng cloth shop natin? Hindi napigilan ni Zhou Ziqiong ang matawa at kusa itong nagtanong. Smash man nila ang sign ay depende sa kung gaano kahusay kumilos. Kung hindi maganda ang pag-arte, kahit gold and silver ang suot nila, dudurog pa rin nila. Pero kung maganda ang acting, kahit wala silang suot, hindi nila dudurog. Well, parang ganoon nga. Joe. Tumango si Ziqiong at hindi na masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit bigla niyang naramdaman na ang mga mata sa gilid ay naging mabisyo, at lumingon siya at nakita ang mga mata ni Jingzi na nakatitig sa kanya. Sariling katawan. Walang suot. Agad na napagtanto ni Zhou Ziqiong na may mali at mabilis na pinandilatan ng mata si Jingzi, wala silang suot, masaya ka ba? Naku, muntik ko nang makalimutan, sa iyo itong Da na pahayagan. Oo, lahat sila ay mula sa Da News Agency, kaya sayo rin sila. Kung hihilingin mo sa kanila na huwag magsuot ng kahit ano tiyak na papayag sila, tama. Sa dulo ng pangungusap, nagngangalit na siya. Pero gentleman si Jingzi, paano niya ito aaminin? Agad siyang umiling at sinabing, Sixth Sister, masyado kang nag-iisip. Paano ko sila hahayaang maghubad ng damit? Huwag mong sabihing hindi ko sila hahayaan, kahit tumakbo sila papunta sa akin at haborin ang kanilang mga damit, ayoko na silang tingnan pa. Oo, matalino ka. Nang makitang tinatapik ni Jingzi ang kanyang dibdib at nangako, naniwala si Zhou Ziqiong at handa siyang patawarin sa ngayon kung hindi niya narinig ang susunod na pangungusap. Kung gusto ni Sixth Sister na haborin ang kanyang damit sa tabi ko, handa pa rin akong. Ano ang gusto mong gawin? Madilim ang mukha ni Zhou Ziqiong, nahawakan na ng kanyang mga kamay ang braso ni Jingzi ng marahan, at hinawakan ito ng malumanay buhay. Handa akong isuot ito muli para sa Sixth Sister. Naramdaman ni Jingzi ang pressure at agad na nagbago ang isip. Heis. Gayunpaman, kinurot pa rin siya ng malakas ni Zhou Ziqiong, at nagpatuloy ang kurot ng hindi humihina. Kung ganoon ay okay lang kung hindi ko ito isusuot para sa Sixth Sister. Sabi ni Jingzi sabay hininga ng malamig na hangin. Heis. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang braso ang masakit na naiipit, ngunit si Zhou Ziqiong ay sinipa rin siya ng 2 beses gamit ang kanyang mga paa. Kung sino man ang sumubok nito malalaman kung gaano ito kasakit. 6 na kapatid, gusto mo bang haborin ko ang iyong mga damit o isuot ito para sa iyo? Walang magawang tanong ni Jingzi. Ano sa tingin mo?
Kinagat ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paggamit ng kanyang mga kamay at paa, ganito ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong pang-anim na kapatid na babae? Pagdating mo, gusto mo nalang haburin ang damit ng iyong pang-anim na kapatid na babae. Sa tingin mo ba ito ay angkop? Anyway, binugbog siya, Jingzi, feeling ko hindi ko siya kayang tretuhin ng masama. Kaya't tiniis niya ang sakit at walang ingat na sinabi, ano ang hindi nararapat tungkol doon? Kung tutusin, hindi ko hinubad ang damit ng sixth sister noong bata pa ako. Tama nga ito, dahil napakabata pa ni Jingzi noong panahong iyon, kasama si Zhou Ziqiong. Mahal na mahal siya ng mga kapatid sa loob, who cares about this? Kaya't sa tuwing nakikita sila ni Jingzi na naliligo, nagmamadali siya para tulungan silang maligo at magpalit ng damit. Sinasabi mo pa rin sa akin kung ano ang nangyari noong bata ka. Sa tingin ko ay wala ka pa ring nararamdamang sakit, kaya hahayaan kitang subukan ito muli. Sabi, kinurot ni Zhou Ziqiong ang braso ni Jingzi, at pagkatapos ay nagsimulang umikot at tumalon habang nakapikit. Kabanata 969 na pagsira sa palabas. Talagang kumbinsido si Jingzi, lalo na nang makita niyang tumatalon si Zhou Ziqiong, may ilang malalambot na bahagi pa rin ang pataas-baba. Ang masasabi ko lang, masakit pero napapasaya din ako. Pero sobrang sakit, kaya ni Jingzi. Wala na. 6 na ate, nagsimula na ang saya, pwede mo ba akong kurutin mamaya? Oo. Agad na huminto si Zhou Ziqiong matapos itong marinig. Ang kwento ng unggoy na ito ay talagang nakakapanabik. Hindi pa ito narinig ni Zhou Ziqiong. Naging abala lang siya sa pakikipag-usap kay Jingzi at halos mamis ang ganoong kapanapanabik na kwento, kaya agad siyang tumigil. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay kinukurot pa rin ang braso ni Jingzi. 6 na kapatid na babae, braso. Inilabas ni Jingzi ang kanyang mga ngipin at sinenyasan siyang bumitaw. Tumahimik ka at manood ng palabas. Walang intensyon si Zhou Ziqiong na bumitaw. Lumipat ang mga mata niya sa stage sa ibaba. Iiyak na sana si Jingzi ngunit walang luha. Sa oras na ito, ang kwento ay umunlad ng napakabilis. Nakapasok na ang unggoy sa kuweba ng tabing ng tubig, at dinala ang iba pang mga unggoy sa kuweba ng tabing ng tubig, na hindi pa nila napasok noon. Agad silang nakakuha ng suporta ng iba pang mga unggoy at naging hari ng mga unggoy. Tapos kumanta ang isang party, at lumabas ang isa pang party sa stage. Ang storyline sa entablado ay puno ng twists at turns, na may pare-pareho ang climaxes. Ito ay lubhang kasiya siya para sa lahat na panuurin. At sa paglalahad ng kwento, napakabilis ng oras. Mayroon pang isang kapat ng oras bago magtanghali, at biglang natapos ang kwento ng inaagaw ng unggoy. Ang karayom na pang-aayos sa dagat ito ay tila naging ugali na ni Jingzi, na laging sinisira ang kabanata sa pinakakritikal na sandali. Sa pagkakataong ito ay hindi na matatawag na sirang kabanata, dapat itong tawaging sirang dula. Kahit na sila ay kawani ng pahayagan o mga clerk ng tindahan ng Wenxiangju, lahat sila ay sanay sa ganitong uri ng operasyon. Gayunpaman, para sa mga tao ng Roshow na nanunood ng isang dula sa unang pagkakataon, ang pagkaantala ng dula ay agad na pumukaw sa kanilang matinding kawalang kasiyahan. Ituloy mo. Sa wakas tapos na kapag nagkaroon tayo ng kaguluhan sa Dragon Palace. Oo, hindi ba ang palabas ngayon ay kaguluhan lang sa Dragon Palace? Paanong nawala ito bago pa man natin simulan ang kaguluhan? Mangyayari ba ito? Magkano ang halaga nito? Naiintindihan namin. Hindi ito libre. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mong pera. Kayang-kaya natin ito. Oo, kaya natin, sabihin mo lang. Tayo. Magkano ang gusto mo? Speaking of which, masasabi ko lang na lahat ay may pangarap na maging bayani at pangarap na magkunwaring masampal sa mukha, at walang alinlangan na matutupad ni Monkey ang kanilang mga pangarap. Mahuhulaan nilang lahat na ang unggoy ay tiyak na gagawa ng isang malaking hakbang at tatalunan ng gusto ang Dragon King para malaman nito kung gaano ito kalakas, kung gaano ito kaginhawa. Ang sitwasyon sa sandaling ito ay, ang mga unggoy ay nagpapakitang gilas, sila ay nagpapakitang gilas. Kapag sinampal ka ng mga unggoy sa mukha, sasampalin ka nila sa mukha. Dahil dito, huminto ito sa isang kritikal na sandali, na parabang bigla silang inutusan na huminto at mag-pull out habang gumagawa ng hindi maipaliwanag na plot na tatanggalin kaagad pagkatapos ilarawan ito. Nakakadismaya ito. Labis na naantig si Jingzi matapos marinig ang mga mungkahi ng lahat. Ang mga tao sa Roshow ay may malakas na pakiramdam ng pagiging totoo. Sila ay kasing galing ng mga puting puta sa Jingzhou. Kung lahat ng tao sa mundo ay katulad nila, gaano kaya kaganda ang mundong ito? Gayunpaman, kahit na mataas ang kanilang sigasig, si Chen Jianan, na umakyat mula sa entablado, ay hindi pa rin natugunan ang kanilang mga kahilingan. Idiniin ni Chen Jianan ang kanyang mga kamay upang senadoryasan ang lahat na tumahimik. Nang wala nang nagsalita sa bulwagan, sinabi ni Chen Jianan, dahil oras na ng hapunan ngayon, at kailangan din ng ating mga aktor na magpahinga, kaya magsisimula muna ang kwento ng kapahamakan sa Dragon Palace. Kami, muli, dito, Editor Chen, kailan magpapatuloy ang palabas? Will, susunod na lalabanan ng unggoy ang Dragon King. Sa mga sinabi ko sa isa't isa, malinaw na nagustuhan ko ang kwento ng unggoy kaysa sa inaasahan kong inumin.
Ngumiti si Chen Jianan at sinabing, pagkatapos ng tanghalian, makikita natin kung paano nagpapahinga ang ating mga aktor, at pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung gagawin ito. Ngunit huwag mag-alala, lahat, tiyak na matatapos ang kwentong unggoy na ito. Editor Chen, may oras ako ngayon. Maaari mo bang tapusin ito ng isang beses ngayon? Ako rin. Kahit i-play ito bukas, wala akong oras upang panoorin ito. Hoy, kung ay lalaro ito bukas, mamimiss natin ito. Hindi lahat ay ginagawa ito araw-araw. Lahat tayo ay may libreng oras, at hindi madaling maglaan ng isang araw. Paano tayo maglalaan ng oras para manood ng dula sa opisina ng pahayagan araw-araw? Matapos marinig ito, tumawa si Chen Jianan at sinabing, huwag mag-alala, lahat. Hindi mahalaga kung hindi ka makakapunta sa opisina ng pahayagan. Ang aming mga kwento ay makikita pa rin ng lahat. Oh, ano sa tingin mo? Ang pahayag na ito ay agad na pumukaw sa pagkamausisa ng lahat. Ang kwento ng unggoy na ito ay malapit nang may publish sa entertainment section ng ating pahayagan. Sa oras na iyon, kailangan lang ng lahat na bumili ng kopya at dalhin ito sa bahay at basahin ito tuwing may oras ka. Kailan? Narinig ito ng lahat, agad silang natuwa. Kung talagang naiprint ang kwentong unggoy na ito, hindi ba't napakaganda kung bibili sila ng isang kopya at itatago ito, at maaari nilang ilabas at basahin paminsan-minsan. Editor Chen, kailan ipapalabas ang pahayagan? Oo, maaari ba itong may publish ngayon? Gusto kong bumili ng isang kopya hindi, bumili ng 3 kopya at bumalik. Huwag kayong mag-alala, lahat. Kung wala nang mangyayari, ang ating pahayagan ay narito bukas ng umaga pagdating ng oras, lahat ay maaaring pumunta at bumili nito. Okay. Pagkatapos ng paliwanag ni Chen Jianan, nasiyahan ang lahat. Susunod, oras na ng hapunan. Dahil espesyal na dinala ni Wen Xiangzhou ang mga chef mula sa Roshao, ang mga pagkain dito ay bahagyang naiiba sa mga lokal na pagkain sa Roshao. Na-curious ang lahat at nag-order ng maraming Jingzhou dishes. Nang maglaon, inihain ng mga espiritu kasama ng mga pinggan. Masarap ang ulam na ito. Tulad ng inaasahan kay Wen Xiangzhou, talagang nararapat ang reputasyon nito. Napakalakas ng alak na ito. Oo nga, ang matapang na alak na pinuri ng kamahalan ay talagang masarap. Hindi mahalaga kung ito ay mula sa Wen Xiangzhou, parehong ang mga pinggan at ang alak ay nakatanggap ng nagkakaisang papuri mula sa lahat, lalo na ang alak. Puno ng papuri ang lahat ng nakainom nito. Sa isang umaga lang, opisina man ng pahayagan, Wen Xiangzhou o Zhangja Winery, wala na ang reputasyon. Si Jingzi at Zhou Ziqiong ay nakatayo pa rin sa ikalawang palapag. Zier, gumawa ba ng gulo ang unggoy na iyon sa Dragon Palace? Sa oras na ito, si Zhou Ziqiong ay mukhang kapatid pa rin, at tila siya ay kapareho ng mga tao sa ibaba. Sixth sister, hindi mo ba pinakinggan ang sinabi ni Chief Editor Chen kanina lang? Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa susunod, basahin natin ang dyaryo para masira ito. Magbasa ka ng dyaryo, ha? Hinawakan siya ng kamay ni Zhou Ziqiong, marahan, muli. Hintayin natin kung paano ito mabubulok sa susunod, di ba? Napangiwi si Jingzi sa sakit at kaya lang sumuko sa mga hawak ni Zhou Ziqiong. Mabilis siyang humingi ng awa na may mapait na tingin, 6 na kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko ba masasabi sa iyo? Humph, ito na talaga. Zhou. Binawi ni Ziqiong ang kanyang kamay at pinag-cross ang kanyang dibdib, nagmamalaking sabi. Miss. Magsasalita na sana si Jingzi nang tumakbo ng nagmamadali ang kasambahay ni Zhou Ziqiong na si Hua Qin. Anong mali? Miss, may nangyari sa cloth shop, gusto kong bumalik ka. Kabanata 970 nangangailangan ng utang. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari kay Zhou Jiayufang. Bago pa magkaroon ng oras si Hua Qin na magsabi ng anuman, nagmamadaling tumakbo pabalik si Zhou Ziqiong. Si Jingzi ay orihinal na gustong sundan siya, ngunit si Chen Jianan ay dumating na upang iulat ang kanyang trabaho, kaya kailangan niyang manatili. Handa na ba ang dyaryo? Dahil si Chen Jianan ang may pananagutan sa pahayagan, hindi alam ni Jingzi kung saan ito pupunta, kaya narinig na lang niyang sinabi nito na ipapalabas ang dyaryo bukas at tinanong siya ng mabilis. Tumango si Chen Jianan at sinabing, oo, ang entertainment section at ang practical section ay inihanda ng maaga. Sinimulan naming i-publish ang mga ito mula sa unang araw. Tungkol naman sa mga live section, isinulat na rin namin. Itong dalawang ito ay ini-print ngayon, kaya mag-o-overtime ako ngayong gabi, at tiyak na may print ko ito ng maaga bukas ng umaga. Para sa kapakanan ng kaginhawahan, nang siya ay lumabas sa Jingzhou, si Chen Jianan ay hindi lamang nagdala ng maraming miyembro, kundi pati na rin ang mga kagamitan sa pag-print, at iba pa. Kaya ang lahat ng trabaho ay umuunlad. Malapit na. Salamat sa iyong pagsusumikap. Kapag nailathala ang pahayagan, mag-browse ako ng isang piging para sa iyo. Ikanaway ni Chen Jianan ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, lahat ng hirap. Ito lang ang dapat nating gawin. Dahil sa Pangulo kaya naging matagumpay ang pagbubukas ng seremonya ngayon. Napukaw ang kuryusidad ng lahat. Pagkatapos sabihin iyon, nagtataka siyang nagtanong, President, gusto mo bang ulitin ang malaking eksenang ito sa Dragon Palace tulad ng sinabi mo noon? Natatakot ka ba na ang lahat ay hindi nasisiyahan sa oras na iyon?
Lumalabas na ayon sa kagustuhan ni Jingzi, kailangang ulitin ng opisina ng pahayagan ang nakaraang eksena sa mga araw na ito. Umiling si Jingzi at ngumiti, tiyak na kailangang ulitin ito. Kung gagawin natin ang lahat ng dula ng sabay-sabay, sino ang bibili ng ating pahayagan? Kung gusto nating gampanan ng totoong drama ng havoc sa Dragon Palace, kailangan nating maghintay hanggang sa mailabas ang pahayagan. Nakinig na si Chen Jianan. Tumango. Sa oras na ito, ang mga artista sa pahayagan ng mga batang babae na may mga hukbar ay dumating lahat. President Jing, ngayon ka lang ba nanood ng dula? President Jing, kumusta ang dula ngayon? President Jing, nasiyahan ka ba sa aming pagganap ngayon? President Jing, maaari ba nating itanghal ang The Story of the Red Chamber? Sa oras na ito, ang mga aktor ay hindi mapalagay. Ang dahilan kung bakit sila pumayag na gampanan ng Monkey Story ay dahil gusto ni Jingzi na husgahan ang kanilang performance sa pamamagitan ng Monkey Story bago magpasya kung sino ang gaganap sa Red Mansion Story, kaya nagsikap sila. Okay, very good. Tingnan mo na lang ang reaksyon ng audience sa hall at malalaman mo na ang galing mo. Kaya lang medyo kinakabahan ka pa. Pero, ilang beses ka na lang mag-perform. Tingnan mo na lang ang performance mo ngayon. Sa performance niya, siguradong gagampanan niya ang kwento ng Red Mansion. Oh, naghiyawan ang mga babae, at ang mga mata ng lahat ay kumikinang sa ibang liwanag. Hindi nila ito naramdaman noong nagdadrama sila ngayon. Pagkatapos ng pagtatanghal, narinig nila ang mga palakpakan mula sa ibaba. Ang pakiramdam ng kasiyahan at tagumpay ay isang bagay na hindi pa nila naranasan noon. Ang sarap pala ng feeling na kinikilala ka. Ang mga babaeng gola na ito ngayon ay talagang gusto ang acting job na ito. Kung hindi pa sinabi ni Chen Jianan sa kanila nang maaga na tapusin ang pagtatanghal sa puntong iyon, ipagpapatuloy pa sana nila ang pagtatanghal. Ilang beses pa siyang pinuri ni Jingzi, at pagkatapos ay umalis ang mga babae na naiinis, ang kanilang mga salita ay puno ng pananabik at kasiyahan. Sa oras na ito, lumakad din si Zhang Xiaoyu. Ang aking asawa ay sapat na nag-isip upang isama ang Wen Xiangju at ang opisina ng pahayagan. Mula ngayon, maraming tao ang pupunta sa Wen Xiangju upang manood ng palabas at kumain. Ang negosyo ni Wen Xiangju ay tataas kasama ang opisina ng pahayagan. Tumawa si Jingzi. Tumanggaw siya at sinabing, sa oras na ito, maaari tayong maglunsad ng ilang buwan ng aktibidad sa subscription. Buwan ng mga aktibidad sa subscription. Parehong nagtatakang tanong ni Chen Jianan at Zhang Xiaoyu. Tumanggaw si Jingzi at saka nagsimulang magsalita. Sinasabing ito ay isang buwan ng aktibidad sa subscription, ngunit ito ay talagang isang tool sa marketing. Halimbawa, ang tiket para manood ng dula sa opisina ng pahayagan ay 50 tael, at 2 palabas sa isang araw ay 1 tael. Maaari silang maglunsad ng buwan ng subscription, at ang orihinal na tiket ng 30 taels ay 20 taels. Maaaring ibenta. Bukod dito, konektado si Wen Xiangju sa opisina ng pahayagan. Ang mga taong bumili ng buwan ng pass mula sa opisina ng pahayagan ay maaaring makakuha ng kalahating kilong espiritu ng libre sa Wen Xiangju gamit ang kanilang buwan ng pass. Ang mga customer na gumagastos ng iba't ibang halaga sa Wen Xiangju ay maaaring makakuha ng iba't ibang tiket sa opisina ng pahayagan. Upang ang pahayagan at ang Wen Xiangju ay magpapakain sa isa't isa, tiyak na makakakuha tayo ng magandang resulta. Matapos marinig ito, paulit-ulit na tumanggo si Zhang Xiaoyu, na may paghanga sa kanyang mga mata. Kung talagang gusto niyang maging tapat, dapat ay sa kanya ang titulo ng numero 1 negosyante sa Angwo, ngunit tila wala siyang pakialam. Pagkatapos pakinggan ng mga tagubili ni Jingzi, bumaba si Chen Jianan para pangasiwaan ang opisina ng pahayagan. Sa oras na ito, nagtanong si Zhang Xiaoyu, MS Ginoo, nang umakyat ako ngayon, nakita ko ang ika-6 na kapatid na babae na tumatakbo pababa kasama ang pininturahan na piano. Mukhang sabik na sabik siya. Tingnan mo, anong nangyari? Tumanggo si Jingzi at sinabing, ngayon lang sinabi ni Hua Qin na may nangyari sa Jojia Bufang, at gusto ko lang pumunta at tingnan. Xiaoyu, sasama ka ba? Umiling si Zhang Xiaoyu at sinabing, hindi. Kailangan pa rin akong tingnan ni Wen Xiangju, sir, pumunta at tingnan. Okay. Pumayag si Jingzi at naglakad palabas ng Wen Xiangju. Maya-maya, dumating si Jingzi sa pintuan ng bufang ni Zhou pader lang ang pagitan niya at ng Zhou Mansion. Gayunpaman, kumpara sa desyerto na eksena kahapon, malinaw na marami pang tao sa labas ng Jojia Bufang ngayon. Bago pa makalapit si Jingzi, may narinig siyang ingay. Boss Zhou, mahigit 1 buwan na naming inaantala ang pagbabayad para sa produktong ito. Ngayon, hindi na namin ito maantala kahit anong mangyari. Oo, Boss Zhou, kung hindi mo na kami babayaran, hindi na kami makakaligtas. Kung hindi kami bibigyan ni Boss Zhou ng pera ngayon, kailangan naming umasa sa iyong cloth shop para manatili. Ang silid ay maingay at hindi mapakali, at maraming tao sa labas. Hindi man lang sumingit si Jingzi. Pero pagkatapos ng ilang sandali sa labas ay naintindihan na niya ito. Dapat ay binili ng Jojia Cloth Shop ang mga hilaw na materyales ng ibang tao nang hindi nagbabayad, at ngayon ay may nanghihingi ng utang. Di ba nagpa-reserve na tayo dati? The raw material fees are paid after 3 months.
Mahigit 1 buwan na lang simula nung nasettle natin ang bayad for the first 3 months. Bakit nandito ka na naman nang hihingi ng pera? Besides, I'm so as for the Big Joe Cloth Factory, may atraso ba ang bayad mo? Si Joe Gui ang nagsalita ng may galit na boses. Boss Joe, paano maihahambing ang aming maliit na pamilya at maliit na negosyo sa Joe Family Cloth Factory na kasing laki ng sa iyo? Si Boss Joe mismo ang nagsabi, napakalaki ng iyong Joe Family Cloth Factory, bakit may utang ka pa sa amin? Oo, ang bayad ay maaayos ngayon. Halatang galit si Joe Gui. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nag-uusap ka pa rin ba tungkol sa mga patakaran? Sinabi ko lang. Dati, 3 lang. 1 buwan na lang ang nakakaraan mula nang mabayaran ko ang mga paninda, at ngayon ay pinagbabayad mo ako ng mga paninda. Agad namang tumawa ang nasa kabilang side pagkarinig nito. Boss Joe, ang mga bagay ay hindi na kasing ganda ng dati. Nabalitaan namin na ang Joe Clothing Factory ay wala ng gaanong pera. Kung hindi tayo magsasara ngayon, at ang Joe Cloth Factory ay mawawala sa loob ng 3 buwan, ano ang gagawin natin? Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.